Bunso, magdahan-dahan ka sa pagmamaneho. Jing Chen, magdahan-dahan sa pagbibisikleta, huwag magmadali. Ate, bakit kayo nandito ulit? Pumunta ako para bigyan ng pamangkin ko ng regalo. Ate, itong pamangkin mong iyan, hindi pa alam kung lalaki o babae. Anong regalo? Kaya, nagready na ako ng lahat. Ate, Jing Chen, tungkol kay Guan Yan, may itinatago ba siyang sekreto sa'yo? Ayaw kanyang samahan sa prenatal checkup. ate, si Anyan ay na-promote bilang direktor, di ba? Busy sa trabaho. Baliw sa pag-ibig. Kung busy, wala siyang oras para sabihin sa'yo. And, sa loob ng 5 taon, kung hindi dahil sa pagtulong mo sa kanya ng palihim, makakamit ba niya ang posisyong direktor? Ate? Siya ay nagpa-prenatal check-up sa Goose Hospital. Okay lang na mag-isa siya. Sige, Jing Chen. Nagpasya na si ate. Ang proyekto sa Dongyuan ay ibibigay sa medical research team ni Guan Yan. Sila ang mamamahala. Talaga? Oo, Ate, hindi ka na ba galit sa akin? kasi ikaw ang kapatid ko. Pagkatapos ng aksidente 5 taon na ang nakalipas, ang pamilya Gu ay nagkaroon ng krisis. Tinalikuran ko ang oportunidad na ma-promote sa ibang bansa at sinamahan si Anyan sa loob ng 5 taon at lihim na nag-invest ng daan-daang milyon sa Goose Hospital. Ngayon, nasa tuktok na muli ang kanyang karera. Panahon na para sabihin sa kanya ang tunay kong pagkatao. Alam ko na, si ate pa rin ang pinakamamahal sa akin. Susunduin ko si Anyan. Sige, Director, mabuti naman ang bata, wala kang dapat ipag-alala. Tingnan mo ang asawa mo, kasama ang bata sa labas, at naghihintay sa'yo. Ang swerte mo talaga. Ingat, Director. Mommy? Anyan, salamat sa'yo. Mahirap ang pagbubuntis. Kailangan mo pang alalahanin ang kalagayan ni Yan Yan. Kailangan mo pang mag-ukol ng oras para sa prenatal checkup. Talagang napakahirap para sa'yo. Walang anuman, ito ang dapat kong gawin. Bakit hindi mo sinagot? Wala, ang mga bagay ng mag-ama ay mas mahalaga. Mommy, medyo hindi maganda ang pakiramdam ni Yan Yan. Umuwi na tayo. Gu Anyan, 5 taon na tayong kasal. Ginawa ko ang lahat para mahalin ka. Protektahan ka. Pero nag-cheating ka. Ano? Wala lang. Tara na. Sir, okay lang po kayo. Okay lang po ba kayo, sir? Gusto niyo po bang tawagin ko ang ibang doktor para tingnan kayo? Okay lang ako. Siguro, busy lang sa trabaho kamakailan, medyo napagod. Pupuntahan ko lang ang isang kaibigan. Yung tao kanina sa labas. Siya si Dingo. Huwag mo siyang husgahan dahil buntis siya. Workaholic siya. Pati check-up ay ginagawa niya sa oras ng trabaho. Oo nga. Workaholic. Nag-cheat dahil sa pagiging busy. Busy sa check-up, walang oras para samahan ako. Whiteboard. 10,000. 1 sick Billis. East. Kong, nahuli ka na. Bilis naman. Whiteboard. Ziao, bakit na namang ginulo ang bahay? Naging ganito kalat? Huwag mong pansinin.
Tuloy lang tayo. Tuloy tayo. Ziao, Kuya, nagugutom na kami. Tara magluto tayo. Medyo gutom na nga. Totoo. 20,000. Ay, panalo ako. Ziyaw, natalo ka, di ba? Hubad na. Natalo na naman. Hindi ka naman takot maghubad, di ba? Napag-usapan na natin yan. Kapag natalo, dapat maghubad ng pantalon. Sino bang nagsabing natatakot ako? Ziao, hindi ganyan ang laro. Anong ibig mong sabihin? Hindi kayang sumugal? Tama nga, kaya ba o hindi? Okay lang yan, kuya. Magkakaibigan naman tayo. Basta, laro lang. Gu Ziao, Alam ba ng ate mo na ganyan ka kasiguro? Fujing Ken. Tinatawag kitang kuya, pero sumasobra ka na, di ba? Sa pamilya Gu, libre kang nakatira at kumakain sa loob ng maraming taon. Akala mo ikaw na ang lalaki ng bahay? wala nang saysay. Tigilan na natin. Gu Ziao, ilang taon na, itinuturing kitang tunay na kapatid. Inalagaan ko ang lahat ng pangangailangan ninyo. Nagturo sa'yo. Pinag-aral sa kolehiyo. Sa huli, ganito lang ang tingin mo sa akin? At saka, kasal ako sa ate mo. Kung hindi ako ang lalaki ng bahay, sino? Kasal? Karapat-dapat ka ba? Isa ka lang pulubing walang pera at walang kapangyarihan sa pamilya Gu. Sasabihin ko sa'yo, naawa lang sa'yo ang ate ko kaya ka pinakasalan. Isa ka lang sa pamilya Gu ko libreng katulong. Ganon lang. Sasabihin ko rin sa'yo ang totoo. Malapit nang hiwalayan ka ng ate ko. Babalik na ang tunay niyang mahal. Kuya Cheng Yi. Uy, Ziyaw, matagal na tayong hindi nagkita. Lumaki ka na. Oo naman. Sino sila? Mommy, Yan. Sinabi ko sa'yo, sa harap ng ibang tao, huwag mo akong tawaging mommy. Mommy. Si Kuya Cheng Yi. At ang ate ko ay childhood friends. Bumalik na siya ngayon. May dala siyang anak na babae. Sabihin mo, sino ba sila? Gu Ziao, Tama naman, sinabi ko. Sa pagkakasunod-sunod, siya ang third party. Ako. Ako ang third party. Kuya Jing Chen, huwag kang mag-misinterpret. Inassign ako mula abroad sa Gu Hospital. Wala pa akong nahanap na bahay. Dito muna ako pansamantala. Isang buwan, aalis na kami. tungkol kay Jing Chen. Magkasama kayo sa isang ospital. Siyempre. Si Kuya Cheng Yi, pagkatapos mag-aral sa ibang bansa, ay isang medical doctor. Nagtatrabaho na ngayon sa Gu Hospital. Siya at ang ate ko ay tugma sa katayuan. Ikaw, walang kwenta. Gu Ziao, magsalita ka ng maayos sa bayaw mo. Anyan, huwag mo siyang sigawan. Bata pa siya. Yaw. Ito ay relo pinakabagong modelo ng Ma. At itong singsing suot ng Milan King kayong mga kabataan, siguradong magugustuhan nyo. Milan King. Salamat, Kuya Cheng Yi. Ji. Ay, si Kuya Cheng Yi ay isang parasite na umaasa sa babae. Hindi maihahambing. Anong tinatawanan mo? Tinatawanan ko ang isang palaka na nasa balon walang alam sa mundo. Tinatawanan ko ang isang walang utang na loob taong taksil. Bastos ka. Ang mga bagay na ito sa susunod mong buhay. Sa susunod pa na buhay, Bibi, hindi mo maaabot. Ito. Ibigay pa sa akin ng libre. Ayoko. Oy! Ang yabang mo talaga. Para kang naging tanga sa kahirapan. Talaga? Mababang bagay. Talagang hindi karapat-dapat sa pamilya Gu. Ziyaw. Sa susunod, bibili ako ng iba para sa'yo. Salamat, Kuya Cheng Yi. Guwanyan. Kailangan mo bang magpaliwanag sa akin? Si Cheng Yi at si Yan Yan. Sa bahay lang namin pansamantalang titira. Huwag kang mag-isip ng masama. Kaya kong tanggapin. May iba kang gusto. Pero bawal kang mag-cheat habang kasal. Lalo na hindi mo pwedeng hayagan dalhin ang iyong kabit at anak sa labas sa bahay natin. Ano bang pinagsasabi mo? Ako ang nagsasalita ng walang kwenta? Sabihin mo nga kaninong anak siya. Siya ay... Yan Yan, maglaro ka muna mag-isa. Okay lang? sige.
May congenital heart disease si Yan Yan. Huwag mo siyang takutin. Jianggu, napakabait mo naman. Sasabihin ko bang may malasakit kang doktor? O sobra-sobra ang pagmamahal ng ina? Si Yan Yan ay talagang... Si Yan Yan ay batang walang ina. Si Yan Yan ay lumaki ng walang ina. Sa kindergarten, inaapi, nasaktan. Pag-uwi, walang nanay na aaliw. Kuya Jingchen, kung talagang hindi mo kami gusto. Yan Yan, umalis na tayo. Hindi na kailangan umalis. Jingchen, huwag ka nang magtanong. Pagkaayos ko sa kanilang mag-ama, ipapaliwanag ko sa iyo ng malinaw. Intindihin mo naman ako? Okay lang? Kuan yan. Pinapaintindi mo sa akin ang sarili mo. Ako? Kailan mo ako naintindihan kahit isang beses? Nagdala ka ng isang lalaki. At isang anak na tumatawag sa iyo ng nanay sa bahay natin. Sabi mo nag-iisip ako ng sobra. Akala mo ba bobo ako? Ano bang gusto mo? Ang bahay na ito. Sila ang aalis. O ako. Naiintindihan ko na. Alis ako. Sa inyong pamilya. Magbibigay ako ng puwang. Yingqian, Ate, wag mo na siyang pakialaman. Siya'y walang matutuluyan. Saan siya pupunta? Tito, ang sakit ko hindi naman malala. Pero hindi kita hahayaang agawin ng aking nanay. Tito, huwag mong saktan si Yan Yan. Yan Yan. Jinghian, alam kong hinahamak mo ako. Kung may gusto ka, sa akin mo na lang ilabas. Si Yan Yan ay bata pa. Jingchen, sobra ka na. Siya ang lumapit. Hindi ko man lang siya nahawakan. Ang ibig mong sabihin, si Yan Yan ay magsisinungaling ng walang dahilan? Si Yan Yan ay nagtanong lang sa tito, bakit hindi mo gusto si Yan Yan? Sinigawan ako ni tito na isa akong anak sa labas. At sinabi pa? Ano pa? At sinabi pa kung bakit hindi na lang ako mamatay. Ikaw, Fu Jingchen, paano mo magagawa iyon sa isang bata na sabihin ng mga ganyang salita? Guan yan malinaw na sila ay isang mag-ama na nagpapanggap. Bulag ka ba? Sino ang nagpapasabi sa'yo ng ganyan tungkol sa ate ko? Gu Ziao, anong ginagawa mo? Yan Yan. Kasalanan ni tatay. Wala kang nanay na nag-aalaga sa'yo mula noong bata ka pa. Pinahintulutan pa ni tatay na maranasan mo ang ganito kalaking paghihirap. Jingqian, humingi ka ng tawad kay Cheng Yi at Yan Yan. Humihingi ako ng tawad. Guan yan. Ako ang asawa mo. Bakit hindi ka man lang makapaniwala sa akin kahit isang beses? Isang 5 taong gulang na batang babae, kaya bang magsinungaling? Ikaw, isang 5 taong gulang na bata, bakit ang dami mong pakana? Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Tama na. Anyan? Anyan, huwag kang matakot. Wala kang dapat ipag-alala. Bawal pumasok ang mga kamag-anak. Kung hindi dahil sa'yo, bakit nagka-complication ang ate ko? Kung may mangyari sa kanya, hindi kita palalampasin. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako. Nasa panganib ang buhay ng nagdadalang tao. Kailangan naming pirmahan mo ang notice. Binabati kita, Mr. Fu, ligtas ang ina at anak, lalaki ang sanggol. Nasaan ang nasa loob? Kumusta na ang nasa loob? Mr. Fu, maari po ninyo munang dalhin ang sanggol sa silid. Ang ina ay ibabalik ng nurse sa kanyang silid mamaya. Kuya Cheng Yi, okay na ba si Yan Yan? Wala naman siya masyadong problema sa ngayon. Kumusta si Anyan? Wala na problema ang ate ko at nanganak siya ng isang lalaki. Talaga? Buti naman. Congratulations, Ziao, magiging tito ka na. Yan Yan. Yan Yan. Yan yan. Magkakaroon ka na ng kapatid na lalaki.
Masaya ka ba? Si Mommy lang ang akin, ayaw ko ng kapatid na lalaki. Sige na, yan. Tigilan mo na ang pag-iyak. Kapag nakapagpahinga na si Mami Gu, pupuntahan natin siya. Si Fu Jingchen at si Gu Anyan ay may anak na lalaki. Paano naging ganon? Si Gu Anyan ay para lang sa akin. Akala ko na ang batang iyon sa gulo ngayong araw ay malaglag. Hindi inaasahan na isinilang pa rin. Ang batang ito ay hindi maaaring manatili. Kuya Cheng Yi. Nagbantay ako sa pintuan ng silid buong gabi kagabi. Hindi ko na kaya. Antok na ako. Uuwi na muna ako para magpahinga. Sige, umalis ka na. Mamaya pupuntahan ko sina Anyan at ang sanggol. Si. Uuwi na ako para magpahinga. Alagaan mo ang ate ko. Anong ginagawa mo? Jingchen, bakit ka ba sumisigaw? Natakot si Yan. Nakita ko mismo. May inilagay siya sa bibig ng sanggol. Ma, hindi po. Sabi ni Tito Xiao na may kapatid ka daw na lalaki. Kaya ako dinala ni tatay, tiningnan ko lang naman si Sanggol. Jingchen bro, gusto lang naman ni Yanyan ang mga bata. Kaya siya lumapit sa sanggol. Paano naman siya magbibigay ng kung ano sa sanggol? Fu Jingchen, palagi mo nalang pinag-iinitan. Ang bata, ano ba? Yung sinaktan mo si Yan kahapon, hindi pa natin napag-uusapan. At saka, wala naman pong masama sa sanggol, di ba? Sarili kong mata ang nakakita. Sinasabi mong pinag-iinitan ko siya? Si Ping An ang anak natin. Mas gusto mong maniwala sa ibang tao kaysa sa akin? Cheng Yi, hindi siya ibang tao. Tigilan mo na ang pagiging paranoid. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na nag-aalboroto ako? Gu Anyan. Magdiborsyo na tayo. Fu Yingqian. Wala kang magulang. Saan ka pupunta kapag iniwan mo ako? Paano mo bubuhayin ang sanggol? Mananatili ang bata rito. Mamamatay siya sa kanilang dalawa. Para sa kaligtasan ng bata, hindi ko papayagan na mangyari ito. Tingnan mo yung dalawang tao doon. May dalang sanggol, nagde-divorce na. Kawawa naman yung babae. Naiintindihan ko na. Siguro buntis pa ang babae. Nag-cheat ang lalaki. Pagkapanganak ng bata, pumunta agad para mag-divorce. Sa tingin ko, maliit pa ang anak ninyo. Sigurado ba kayo na gusto ninyong mag-divorce? Fu Jingchen, masyado pang maliit ang bata ngayon. Mahirap alagaan. Hintayin na lang natin ang first month ng bata. Hindi? Cheng Yi at Cheng Yanyan, nakatira kasama mo. Sa tingin mo, magiging payapa ako? Gusto mo talagang maging pabigat, di ba? Nitong mga nakaraang taon, wala kang trabaho. Kung aalis ka kasama ang baby sa pamilyang Gu, saan ka pa pupunta? Sigurado akong magdi-divorce. Iproseso mo na ang aming diborsyo. May 30 araw na cooling off period para sa diborsyo. Pagkatapos ng 30 araw, balik kayo para sa proseso. Yingqian, Ate. Anyan. Umayag ang Fu Group na ang Dongyuan Medical Research Project ibigay sa ating ospital at sa asosasyon para gawin. Iyan ang nangungunang grupo sa Nancheng. Maraming tao ang nagsusumikap. Gustong makipagtulungan sa kanila. Kung magtatagumpay tayo sa pag-develop ng proyektong ito, kung gayon, sa larangan ng medikal na pananaliksik, tataas tayo ng husto. Anyan, ano ito? Cheng Yi, hinabol mo na kami hanggang sa tanggapan ng sibil. Nagpapanggap ka pa. Hindi ba gusto mo ang asawa ng iba? Pagbibigyan ko kayo. May kabit pala, kaya pala gusto mag-divorce. Tingnan mo, ang ganda niya. Talaga, sa pagtingin sa tao, hindi dapat may filter. kailangan ba talagang ganyan kasakit ang mga salita mo? Ang mabuting salita ay para sa tao. Karapat-dapat ba siya? Oy, Fu Jingchen, galit na galit ka na walang magawa ha? Sasabihin ko sa iyo, malapit nang maging ate ko. Isang dalubhasa sa medikal na pananaliksik. Si Kuya Cheng Yi lang ang karapat-dapat sa kanya.
Ngayon ka lang nag-request ng divorce. Buti na lang may sense ka. Hindi ako karapat-dapat sa ate mo kung wala ako. Ang ate mo ay talagang hindi makukuha ang proyektong ito. Ayon sa iyo, ang Dongyuan Medical Research Project ay ibinigay mo sa ate ko? Bakit hindi mo sabihin na ikaw ay ang prinsipe ng Fu Group? Kung sasabihin ko, ako nga iyon. Baliw ka na ba? Ikaw na walang tirahan sa pamilya naming Gu ay naging palamunin sa loob ng maraming taon. Palamunin ka at naglakas loob ka pang sabihin na ang proyektong Dongyuan Medical Research ay ibinigay mo sa aking ate. Alam mo ba kung ano ang proyektong Dongyuan Medical Research? Ano iyon? Alam ko na hindi mo alam. Ang proyektong Dongyuan Medical Research, iyon ang buong Nancheng at maging internasyonal na kinikilala isang advanced na proyektong medikal. Kung magtatagumpay ang pag-unlad nito hindi lamang sa kasaysayan ng medisina ng tao isang maningning na perlas, at ang sakit niyan yan ay maaaring ganap na gumaling. Yan. Salamat sa iyo para sa akin at sa sakripisyo mo para kay Yan. Kaya ginawa mo ang lahat para makuha ang proyektong ito. Para lang gamutin si Cheng Yan. Kasalanan ko at ni Yan na naabala si Anyan. Kuya Jingchen, huwag mo ring sisihin si Anyan. Pagod na siya. So sa mga nakaraang taon, ang iyong isip ay nasa ibang tao. Dinggu, isa talagang masipag. Kung sino ang magaling, siya ang maraming trabaho. Alam mo ba? Akala mo ba, lahat ng tao ay katulad mo na walang kwenta? Tigilan mo na, umuwi na tayo. Umuwi. Oo, dapat na akong umuwi. Jingchen, tara na. Huwag kang makisama sa mga taong walang halaga. Pag-aaksaya ng oras. Anyan. Sino ito? Yingxian, kung gusto mo na talagang tapusin ang relasyon natin, bakit mo dadalhin ang anak ko? Dinggu, ginagawa ko ito para sa kaligtasan ng bata. Alam mo naman dapat, hindi ba? Ang anak na isinilang ko. Hindi ko hahayaang ang babae mo sa labas ang maging ina ng anak ko. Guan yan. Anong ibig mong sabihin? Kuya Jingchen, huwag mo ring sisihin si Anyan kung nagkamali siya ng pag-unawa. Si Anyan ay kagagaling lang sa panganganak at gusto mo nang makipaghiwalay. At may iba ka pang babae na napakalapit ang relasyon. Marumi ang inyong puso, lahat ng tingin ninyo ay marumi. Akala ninyo lahat ng tao ay tulad ninyo na malandi? Kung wala lang talaga sa inyo, bakit hindi siya mag-alala na ikaw ang mag-aalaga ng bata at sinamahan ka pa sa tanggapan ng kasal? Oo nga. Bakit kaya? Dahil ang kanyang tunay na ina ay abala sa pag-aalaga ng anak ng ibang tao. Fu Jingxian, ikaw na walang kwenta. Hindi ka lang nagbigay ng sungay sa aking ate. Pati na rin ay mayabang ka pa. Ako. Guan yan, sa anumang paraan. Hindi ko ibibigay sa iyo ang bata. Dahil hindi ka karapat-dapat maging ina niya. Isang maliit na bastardo lang. Sino naman ang may pakialam? At saka mayroon na kaming Yan. Mabuti iyan. Kung si Dinggu ay magpupumilit pa rin na makipag-agawan sa akin ang kustodiya ng bata, magkita tayo sa korte. Fu Yingxian, huwag kang magsisi. Ang pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang pakasal sa iyo. Anyan, huwag kang magalit. Kuya Jingchen, nagbibiro lang sa iyo. Hindi mo ba nakita sa kamay niya, suot pa niya ang singsing ng kasal ninyo. Hindi ka niya kayang bitawan. Kung hindi mo sasabihin, muntik ko nang makalimutan may basura pa akong hindi na itapon. Guan yan. 5 taon na ang nakaraan. Iniligtas mo ang aking buhay. Makalipas ang 5 taon, ibabalik ko sa iyo ang kayamanan at tagumpay. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Jingchen, sasama mo ba talaga ang anak ko sumama sa kanya? Yingxian, ito ang para sa sanggol anting-anting ng kaligtasan. Hawakan mo. Yingxian,
Ang pag-aasawa ay para sa kaligayahan. Ang diborsyo rin. Walang nag-aasawa na may balak na magdiborsyo. Ngunit kung ang isang kasal ay wala ng saysay, ang umalis na lang sa tamang panahon ang mas magandang pagpipilian. Ate, isang singsing na suot ng walang kwenta. Bakit mo pa pinupulot yan? Hindi ka ba nandidiri? Tama na, Guziao. Kahit anong sabihin mo, bayaw mo pa rin siya. Hindi ba hiwalay na kayo? May maling akala siya sa akin ngayon. Kapag natapos ko na ang lahat ng gagawin ngayong buwan, susunduin ko sila pabalik. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka na magdi-divorce? Paano si Kuya Cheng Yi? Ako at si Cheng Yi hindi tulad ng iniisip mo. Sa harap ko, anong dapat itago? Ang bait ni Kuya Cheng Yi sa'yo, hindi mo siya dapat biguin. Ziao, kusang loob ko lahat iyan. Kasalanan naming mag-ama na naging pabigat kami sa'yo. Kung hindi mo pa kayang bitawan si Jing Chen, sasabihin ko sa kanya ngayon ang totoo. Cheng Yi, huwag kang mag-alala. Nangako ako kay Yuexin, sa buong buhay ko, hindi ko hahayaang mapahamak kayong mag-ama. Jue sino si Juexin? Buwan, sino si Yuexin? Anyan, nabalitaan ko na, ang armadong sagupaan sa Sector B ay lalong sumiklab. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Basta't makatipid pa ng ilang tao, hindi ako matatakot. Hindi ako kasing dakila mo. Ang gusto ko lang ay ang aming pamilya na 3 ay maging ligtas at payapa na makalabas ng buhay. Ingat. Alagaan mo si Yan para sa akin. Huwag mong hayaang maapi siya. Walang nagmamahal. Juexin Lin Juexin. Yan. Si Yan ay may congenital heart disease. Ayokong maramdaman niya at ayoko ring maramdaman ng iba na siya ay batang walang ina. Ganito na lang, hayaan mo siyang tawagin akong nanay sa hinaharap para paglaki niya ang negosyo ng pamilya. Gu ay makakapag-alaga rin sa kanya. Wala iyon. Tara na. Pumunta muna tayo sa ospital para bisitahin si Yan. Huwag kang mag-alala, Cheng Yi. Ang ate ko ay matapang ang bibig, pero malambot ang puso. Tiyak na hindi niya kayo bibiguin. Fu Jing Chen, hindi kita papayagang bumalik. Si Anyan ay akin lamang? Maligayang pagbabalik sa bahay, 3 Ginoo. Ate, sobra naman ito. Wala yon. Si baby ay atin pinakamamahal ng buong pamilya. Ate, Halika, yayakapin ka ni Tia. hawakan mo. Dahan-dahan lang. Oo nga ate. Saan pumunta si ate? Siya? Abala sa paggabay sa medical research team ni Kelly. Pumunta talaga siya. Dahil lang naman sa dahil sa'yo at tingnan ang Dongyuan Medical Research Project. Oo nga, ang signing ceremony sa susunod na buwan, ibibigay pa ba ang proyekto kay Guanyan? Wala na akong utang sa kanya. Pero, gusto niyang gamitin ang proyekto ko para iligtas ang kanyang anak sa labas. Imposible. Sige, kaya ko na yang kansilahin mamaya. Sandali lang. Ang ganitong malaking balita, mas mabuting ipahayag ito kapag maraming tao. Ano sa palagay mo? Ang lasa ng pagkakaroon at pagkawala. Hindi ba mas masakit iyon? Kuya Cheng Yi,
Ang laki ng Fu Group, tama lang, sila ang pinakamayaman sa South City at numero 1 rin sa bansa. Grupo ng medikal na pananaliksik. Narinig ko na ang seremonya ng pagpirma ay gaganapin ng ikatlong anak na lalaki ng Fu Group, personal na dadalo at pipirma. Iyong maalamat na. Hindi nagpakita sa loob ng 5 taon. Ikatlong anak na lalaki? Sana ako ay katulad niya na may 2 anghel na ate. Ano? Mayroon kang ate na ito? Hindi ka pa ba nasisiyahan? Eh di hindi. Sa puso mo, mayroon pa ba akong lugar bilang kapatid mong lalaki? Hindi ba si Fu Jingchen ang laging nandyan? Ziyao, ang seremonya ng pagpirma na ito. Ang aking ikatlong tito ay darating din. Ang aking ikatlong tito ang responsable sa proyektong Dongyuan Medical Research. Pwede ko siyang pakiusapan na ipakilala ako kay Third Young Master. Talagang mahusay si Kuya Cheng Yi. Kung ako ay magiging kaibigan ng Third Young Master, sino ang nakaka... Kapag nakuha ko na ang R&D project, susunduin ko kayo ng iyong ama. Anyan, hindi mo pa ba siya kayang bitawan? Ang seremonya ng pagpirma ngayon. Talaga bang ang pangatlong Ginoo ang personal na pipirma? Siyempre naman, inanunsyo na ng Fu Group. Paano iyon magiging teki? Ang pangatlong Ginoo ay isang maalamat na tao. Mula nang siya ay isinilang, ay nagmamay-ari na ng Nancheng, karamihan ng kayamanan. Sabi nila, bago pa siya graduate, ay naging isang Doctors Without Borders. Doctors Without Borders. Diyos ko. Hindi lang iyon gwapo at mayaman, mabait din ang puso. Pero nabalitaan ko na nawala siya ng 5 taon walang nakakaalam kung bakit ngayon din ang una niyang pagharap sa publiko. Maligayang pagdating sa lahat sa seremonya ng pagpirma ng Fu Group's Dongyuan Medical Research Project pagpirma. At ang aming mahalagang panauhin ay dumating na. Dumating na. Fu Jingchen. Siya ang pangatlong Ginoo ng Fu Group. Siya? Ate, ang medical research team ni Dr. Kelly, dumating na sa Nancheng. Sige, unahan na kayo sa pagsundo. Pumasok na lang ako at maghihintay sa inyo. Pero, Ate, huwag kang mag-alala dati. Kaya kong tiisin. Dahil mahal ko si Guan yan. Ngunit ngayon, walang sino man ang magpapasakop sa akin. Mamaya, papapuntahin ko si Assistant Sue upang samahan ka. Si, Fu Jingchen. Siya ang ikatlong Ginoo ng Fu Group. Arto, Ito ang ikatlong Ginoo. Talagang gwapo. Ang kanyang aura ay malamig at marangal. paano naman? Fu Jingchen. Pero isa lang siyang tao ng pamilya Gu. Isang walang kwenta lang. Huwag nang banggitin ang pangatlong Ginoo. Kahit ang pangatlong alipin, ay hindi siya ang aabutan. Fu Jingchen, hindi naman siguro ayaw makipaghiwalay? At pumunta rito para mangaway? Manghahas siya. Tigil! Ito ang kumperensya ng pamamahayag para sa paglagda ng kumpanya ng Fu. Ikaw, walang kwenta. Anong ginagawa mo rito? walang kwenta? Ang pagkakakilala mo sa iyong sarili ay napakatumpak naman. Ikaw, Jingchen, saan ka nagpunta nitong nakaraang mga araw? Hindi ka sumasagot sa mensahe. Hindi ka sumasagot sa tawag. Kamusta ang bata? Hanggang kailan ka mag-aaway? Nag-aaway? Hindi mo ba akala hanggang ngayon na nagtatampo ako sa iyo? E di bakit ka nandito? Ang yabang mo talaga. Fu Jingchen, huwag mong akalaing hindi ko alam. Ano ba talaga ang pakay mo rito? Hindi ba para lang hanapin ang ate ko? Kung hindi, para pumirma ka ba ng kontrata? Oo naman. Ano naman ngayon? Nakakatawa ka. Dito ay puro mga kilalang tao sa medisina. Hindi ito ospital para sa mga pulubi. Kami ay mga panauhing pandangal na inimbita ng Fu Group. Imbitasyon? Meron ka ba? Ito, wala nga akong dalang imbitasyon. Jingchen, hindi ito ang lugar para sa iyo. Umalis ka na. Pag-usapan natin sa bahay. Kung aalis ako, ang seremonya ng pirmahan ay walang magpapatakbo. Ano, ikaw ba ang nag-organisa ng seremonyang ito? Oh, pamilya ko ang nag-organisa nito. Fu Jingchen, baliw ka ba? Bakit hindi mo sabihin na buong Fu Group ay sa iyo? Hindi naman sa amin iyan. Kung hindi sa amin, sa inyo ba?
Jing Chen, mag-ingat ka sa mga salita mo. Ang Fu Group ay hindi natin maaaring pag-usapan ng basta-basta. Hindi iyon ang Fu Group? Si Assistant Su ba? Bakit siya narito? Sheng Yi, talagang malaki ang iyong impluensya para magawa ni Assistant Su na personal kaming ihatid. Kung tutuusin, ang bida ngayon ay si Anyan. Fu Jingchen, umalis ka na dito. Pagdating ni Assistant Su at makitang wala kang imbitasyon, baka ka papalayasin. Assistant Su. Mr. Fu. Dito po. Assistant Su, anong ibig mong sabihin? Hindi ba tayo VIP? Ano kang VIP? Ji Fu, tuloy po. Hindi ko inaasahan si Fu Jingchen, ang bilis ay nakaakyat na sa ibang matataas na sanga. Ying Shen. Ano ito? Huwag mo akong hawakan. Kailangan pa bang itanong? Fu Jingchen. Hindi alam kung saan nakipag-ugnay sa executive assistant ng presidenteng ito. Sobrang yabang na. Jingchen, hindi maganda ang ginagawa mo. Dahil ngayon ikaw ay hindi pa kayo ni Ann. Yan nagproseso ng divorce papers. Cheng Yi, akala mo ba lahat ay tulad mo gustong umasa sa mga babae? Pasensya na, ako na ang VIP. Fu Jingchen, ipinagtatanggol ko lang si Anyan. Cheng Yi, siguan yan lang ang hindi nakikita ng iyong mahinang pag-arte. Pero kaya ko. Palyaso. Jing Chen, sobrang-sobra na ang sinabi mo. Mag-sorry ka na kay Cheng Yi. Humingi ka ng tawad, Director Gu. Gaya pa rin ng dati. Bulag ang mga mata at manhid ang puso. Ang unang mang-asar ay mababa. Ako? Bakit ako hihingi ng tawad? Jing Chen, ang alam mo lang ay mang-akit ng babae, di ba? Huwag mong isipin na nakaakit ka ng isang President's Special Assistant. Para kang may karapatan mangapi. Sabi mo nang aapi ako gamit ang kapangyarihan? Anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi mo lang ngayon na ang signing ceremony na ito ang mga dumalo ay mula sa medical research field, mga top big shots? Lahat sila ay may invitation. Siyempre naman. Kaya suriin mong mabuti si Mr. Cheng. At ang imbitasyon ni Mr. Gu. Jing Chen, ano ang ibig mong sabihin? Ang signing ceremony na ito, Fu Corporation, ay matagal nang nagtakda ng listahan. Kayo dalawa, sa medical field, wala kayong anumang ambag. Pinaghihinalaan ko na nakapasok kayo sa pamamagitan ng daya. Wala kang kwenta. Kalokohan. Pumasok kami sa pamamagitan ng aming kakayahan. At si Cheng Yi, siya ay isang medical doctorate na nag-aral sa ibang bansa. Jing Chen, si Cheng Yi ay hindi katulad mo. Siya, sa maraming taon, ay laging umuunlad sa medical field sa ibang bansa. At ang signing ceremony na ito ay lahat sa kanyang pagsisikap. Siya ang nag-ayos. Jing Chen, alam ko may hinanakit ka sa akin, pero ako talaga ay inanyayahan dito. Sa huli, ikaw ang mapapahiya. Sige, tingnan natin kung sino ang mapapahiya sa huli. Pwe, Fu Yingchen. Huwag mong isipin na nakasakay ka sa isang walang kwentang assistant ay magaling ka na. Sinasabi ko sa iyo, siya ay isa lang aso ng Fu Corporation. Isang salita lang ng Kuya Cheng Yi, kung pwedeng mapaalis siya. Dahil walang nagturo sa iyo gumalang sa iba, ako na ang magtuturo sa iyo ng tama. Pinalo mo ako. Bakit mo ako pinalo? Dahil marumi ang bibig mo at karapat dapat kang paluin. Sinasabi ko sa iyo, ito ay Fu Corporation. Walang magtatanggol sa iyo. Makikipag-away ako sa iyo. Tigil? Kulang pa ba ang kahihiyan? Ate, hindi mo ba nakita kanina ay siya ang unang pumalo sa akin? Siya ang asawa ng kapatid mo. Ikaw na isang lalaki. Puro masasamang salita ang lumalabas sa bibig mo. Siya ang pumalo sa iyo para sa akin. Dapat lang. Anyan, si Fu Jingchen ang unang nag-akusa sa atin ng walang batayan. Normal lang na magalit si Xiao. Alam mo naman para makuha ko ang imbitasyon, ang hirap-hirap ng ginawa ko. Mr. Cheng, marami kang inilaan. Huwag sa huli. Wala kang makukuha. Jing Chen, kailangan mo bang maging ganito mapang-api? Bakit? May itinatago ka? Natatakot kang makita? Tito San, bigyan na lang niyo ako ng 2 imbitasyon. Hindi pwede. Ang mga inimbitahan sa pagkakataong ito ay lahat ng itinalaga ng nasa itaas.
Wala kang kwalifikasyon para maimbitahan. Tito San, hindi naman nila kukumpirmahin isa-isa. Ako ang tunay mong pamangkin. Tulungan niyo na po ako. Paano nangyari? Ako talaga ang gumawa ng listahan. Ako mismo ang nag-draft. Fu Jingchen, kahit nakakabit ka kay Assistant Su, ano ngayon? Ang tito ko ay shareholder ng Fu Group. Ano ang gagamitin mo para labanan ako? Fu Jingchen, masaya ka na ba? Itong si Cheng Yi, nagawa pang abutin ang kamay sa Fu Group. Tingnan natin kung sino ang kanyang taga-suporta sa likod. Jinghian, lagi mong sinasabi na hindi kita pinagkakatiwalaan. Paano pa kita mapagkakatiwalaan? Fu Jingchen, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang gulo mo ay para lang makuha ang atensyon ng ate ko. Sinasabi ko sa'yo, kahit gaano ka pa magulo, hindi na magbabago ang isip ng ate ko. Pinapayuhan kitang maging maunawain. Kung hindi, umalis ka na. Ziao, tumahimik ka muna. Ate, hindi naman ako nagkamali. Kanina siya ang unang nanira sa akin at kay Kuya Cheng Yi. Dapat siyang lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Tama na, Ziao. Ngayon ay malaking araw ni Anyan. Ayoko nang makipag-away sa kanya. Kuya Chen Yi, ang puso mo ay masyadong malambot. Pero malapit nang matapos ang panahon ng cool-off sa divorce. At sa wakas, sa oras na iyon, yung taong nangaagaw ng pugad ay tuluyan ng makikipaghiwalay sa aking ate. Sa oras na iyon, ikaw at ako ay tunay na magiging pamilya na. Gu Ziao! Siya? Sana nga, mangyari ang inyong nais. Dingo, huwag kang malate. Fu Jinghian, gusto mo ba talagang makipaghiwalay sa akin? Bakit siya nakaupo doon? Hindi ba iyon ang upuan ng ikatlong anak na lalaki ng pamilya Fu at ng dalawang binibini? Oo nga. Si Fu Jingchen ngayon, lumalakas ang loob. Nagalit siya sa pamilya Fu at maaapektuhan si Anyan. Ito ng buraot na to. Gusto ba niya tayong patayin? Fu Jingchen, saan ka pupunta? Walang kwenta. Bitaw. Bitaw. Fu Jingchen, lumalaki na ang tapang mo. Hindi mo alam kung para kanino itong upuan na nakalaan. Jingshen, hindi ito lugar para sa iyo. Sumama ka sa akin. Iyan ang aking pwesto. Bakit hindi ako pwedeng umupo? Fu Jingchen, ang mga upuan na ito ay para sa anak na babae ng pamilya Fu at sa ikatlong anak na lalaki ng pamilya Fu. Akala mo dahil nakalink ka sa isang assistant, maaari ka nang mag-astang amo? Ito ang aking pwesto. Ano bang pag-astang amo ang ginawa ko? At ano naman ang pag-agaw ng papel? Nagdedeliryo ka ba? Saan sa iyo ang mukhang ikatlong binata? Ikaw. Tama na. Maghanda muna tayo para sa signing ceremony. Itong si Assistant Su, sumusunod naman kay Fu Jingchen. Fu Jingchen, pinapayuhan kitang umalis na agad. Ikaw at si Assistant Su, yung mga bagay na hindi dapat malaman ng iba. Kung lumabas man, hindi rin maganda. Kahit na ano pa man, hindi pa tayo legal na hiwalay. Huwag kang sobra-sobra. Ano ba tayo ngayon? Saan ako nag-exaggerate? Sabihin mo nga. Alam ko, ginagawa mo yan para inisin ako. Kaya ka may ibang babae na nagkikis-kis dito. Pero dapat alam mo rin ang lugar. Kung ma-offend mo ang Fu Group, hindi na kita kayang protektahan. Protektahan ako? Kailan mo ba ako pinrotektahan? Ako ay pinagbintangan ng mag-amang Cheng. Yung pinalayas ako sa inyong bahay. O yung anak ko sa ospital na muntik nang mapatay ni Cheng Yanyan. At ikaw, walang alam sa totoo. Sinisi mo ako noon. Fu Jingchen, si Anyan ay kakapanganak pa lang. Tapos ikaw. Ang lalaki dapat may dignidad din. Fu Jingchen, hindi mo pwedeng dahil galit ka sa akin, ay mababatingin sa sarili. Mababang tingin. Tumutukoy ka ba sa 5 taon ko sa inyo? Na minamaliit ninyo ako? Kailan ka namin minamaliit? Ikaw mismo ang nagmamakaawa na magpahamak. Tama kayo. Sa inyong paningin, ang kabutihan ko sa inyo ay pagmumura lang. Jinghian, pag-usapan natin ito sa bahay. Sumama ka muna sa akin. Fu Jingchen, kahit gaano pa kalaki ang kapangyarihan ni Assistant Su, kailangan pa rin siyang sumunod sa pamilyang Fu. Nasaktan mo ang pamilyang Fu. Ang pagpapaalis sa iyo ay maliit na bagay lang. Huwag mong idamay si Anyan. Cheng Yi Talagang gusto mo makialam sa asawa ng iba?
sirain ang pamilya ng iba. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Pwede mo akong hiyain, ngunit huwag mong sadyain gambalain ang seremonya ng pagpirma. Alam mo ang proyektong ito ay napakahalaga sa atin. Jing Chen, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umalis ka agad dito. Ang seremonya ng pagpirma ay hindi dapat maapektuhan. Nakita mo ba? Ang pinapahalagahan ni Anyan ay ako at si Yanyan pa rin. Paano? Hindi na magpapanggap? Si Yanyan at ang bastos na batang kinuha mo ay iba. Ginulo mo ang signing ceremony. Naantala mo ang paggamot ni Yanyan. Hindi ka patatawarin ni Anyan. Ulitin mo nga kung may lakas ka? Batang walang ina. Mas mabuti pang mamatay na lang. Cheng Yi, binalaan kita. Kung maglalakas loob ka pang guluhin ang anak ko, subukan mo. Fu Jingchen, baliw ka. Bitawan mo ako. Paano mo kayang basta-basta manakit ng tao? Bakit hindi mo tanungin kung ano ang sinabi niya? Pinigilan ko lang siya na guluhin ang signing ceremony. Naputulin ang pag-asa ni Yanyan. Kaya nagalit siya. Fu Jingchen, hayop ka talaga. Noong una, dapat pinalayas ka na sa pamilya Gu. Ang sama nang naiwan ka sa pamilya Gu. Gu, Anyan. Kaya ganyan din ang iniisip mo, di ba? Siyempre, ang ate ko ay galit sa mga taong tulad mo na may puso ng ahakaraano. Gu Xiao, tumahimik ka. Kahit anong sabihin ni Cheng Yi, ikaw naman ang unang nanakit Fu Jingchen. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ganoon nga. Gu, Anyan, sa buong buhay ko, ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko ay ang makipaghiwalay sa iyo. Makinig ka ng mabuti. Wala kang karapatang mag-utos sa akin. Wala ka ring karapatan. Napilitin akong humingi ng tawad sa kanya. Fu Jingchen, talaga bang iniisip mo na walang makakapigil sa'yo, di ba? Kuya Cheng Yi, ang tiyo mo, hindi ba siya ang namamahala sa proyekto ng Dongyuan Medical? Papuntahin mo ang tiyo mo para turuan ng leksyon ang taong ito. Anyan, talagang ayaw ko palakihin pa ang gulo. Pero si Fu Jingchen ay palaging umaabala sa seremonya ng pagpirma, kaya ipinaubaya ko kay Third Master ang pagpapaalis sa kanya. Sino? Ang may lakas ng loob sa teritoryo ng Fu Group na manggulo? Fu Jingchen, patay ka na. Cheng Yi? Anong nangyari? Manager Cheng. Siya iyon, si Fu Jingchen. Hindi lang niya sinaktan si Cheng Yi, sinira rin niya ang seremonya ng pagpirma. At bukod doon, umupo pa siya sa eksklusibong upuan ng Third Master. Ano? Gu, Anyan, ano itong ginagawa mo? Tagapamahala Cheng ngayon, bilang isang mahalagang miyembro ng Fu Corporation at namamahala sa medical research project ng Dongyuan, pati na ang dalawang anak na babae ng pamilya Fu, ay may paggalang sa kanya. Sa tingin mo, si Assistant Su ay makakapagtanggol sa iyo? Wala ito sa iyo. Lumayo ka. Tagapamahala Cheng, ito ang asawa ko. Ngayon, maraming pagkakamali. Mangyaring patawarin mo kami. Gu, Anyan, ano ito para sa iyo? Dingu. Ang lahat ng pagkalugi ngayon, ako ang mananagot ng mag-isa. Mananagot? Dingu kami sa Fu ay sa utos ng Third Master. Ngayon ay magdaraos ng signing ceremony dito. Ngayon ginawa ninyo ito na ganito. Natatakot ako hindi mo rin kayang panagutan ito. Alam mo ba, ang pagkakasala sa Third Master ay mas matindi kaysa sa pagkakasala sa dalawang anak na babae, mas grabe pa. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang walang takot. Talaga? Sige, tingnan mo ng mabuti kung sino talaga ako. Ikaw, ano ka? Hindi mo ako kilala. Sino ka? Kailangan ko bang kilalanin ka? Tama? Dahil 5 taon na akong nawala sa kumpanya. Ikaw, baguhan, normal lang na hindi mo ako kilala. Gay. Fu Jingchen, nakabingit na ang kamatayan mo. Matigas pa rin ang bibig mo. Tila wala kang pakialam sa buhay. Ang asawa ni Dean Gu, di ba? Kahit asawa pa ng Dean o asawa ng Mayor, pagdating dito, dapat sumunod sa amin, sa patakaran ng Fu Group. Anyan, huwag ka nang makialam. Ang galitin ng aking tiyuhin ay katumbas ng galitin ang ikatlong Ginoo. Hindi ko inakala na ang mga tao sa Fu Group ay ganito na pala kabuli. Hindi nagtatanong ng dahilan. Hindi nagtatanong kung sino ang tama. Gamit ang pangalan ng Fu, lumalabas para manloko. Tumahimik ka. Ate, baliw ka ba? Si tagapamahala Tseng ang kataas-taasang namamahala ng Dongyuan Medical Project. Ayaw mo na ng proyekto? Ito na lang ang pag-asa ni Yanyan. Hindi namin kayang mawala ang proyektong ito. Ikaw, isang lalaking matapang, hindi nagtatrabaho sa labas.
pumunta sa signing ceremony ko. Sinaktan pa ang mga tauhan ko. Nagsalita ng walang takot. Ilang buhay ba ang tingin mo mayroon ka para gawin iyan? Ang signing ceremony mo? Hindi ko alam na ang signing ceremony ng Fu Group ay napalitan na ng apelyidong Cheng. Anong ibig mong sabihin? Tiyuhin, sinabi ni Mr. Fu na siya ang ikatlong ginoo. Ikaw, batang lalaki, sawa ka na bang mabuhay? Ako, ang tagapamahala ng proyekto ng Dongyang Pananaliksik Medikal. 5 taon sa Fu Group, hindi ko pa nakita ang ikatlong ginoo. Ano ka ba? At nagaangkin kang ikatlong ginoo? Ibig sabihin lang yan, hindi ka pa sapat ang taas sa posisyon. Ikaw. Si Tin Gu, ang asawa mong ito ay talagang walang takot sa kamatayan. Jinghian, Mga tao, hulihin ninyo siya. Kapag dumating na ang ikatlong ginoo at ang 2 binibini, saka natin siya haharapin ng maayos. Sinong mangahas na galawin ako? Kung ngayon ay mangahas kang galawin ako, sigurado ako. Bukas sa Fu Corporation, wala kang lugar. Ang batang ito ay napakawalang galang, napakakakaiba. Baka nga siya ang third young master. Dahil ang pagkakakilanlan ng third young master ay laging nakatago. Walang nakakita sa kanyang mukha. Fu Yinghian, nagsisinungaling ka pa. Ang third young master ay napakarespetado. Paano ka naman magiging siya? Paano siya mauuri bilang isang babaero at walang hiyang mababang uri? Sabi mo ikaw ang third young master. May ebidensya ka ba? Tagapamahalat Seng, simula nang dalhin siya ng ate ko sa pamilya Gu, 5 taon siyang naging libreng katulong. Ang kanyang bulsa ay mas malinis pa sa kanyang mukha. Paano siya magiging anak ng pinakamayaman? Ngayon, kung hindi ka makapagbigay ng ebidensya na ikaw ang third young master, papahirapan kita. Hanggang sa huli. tagapamahalat Seng, ang asawa ko ay nagtatampo lang sa akin. Wala siyang masamang intensyon. Anyan, huwag mo na siyang pakialaman. Mr. Fu, magsisinungaling ka pa ba? Kung ikaw talaga ang third young master, bakit hindi kasama ang 2 dalaga? Darating sila mamaya. Oy, talaga namang nalulung ka sa pag-arte, di ba? Hindi lang sila ang darating. Darating din ang Kelly Medical Research Team. Kelly Medical Research Team? Fu Jingchen, nananaginip ka yata. Fu Jingchen, tama na. Kelly Medical Research Team ay may pinakasikat na mga doktor at propesor pinakamoderno na kagamitan medikal. Siya at ang kanyang 3 juniors ay tinatawag na 4 na dakilang doktor ng modernong panahon, kahit ang Pangulo ay nahihirapang kumbinsihin sila. Bakit siya nandito? Tama? Ako, isang project manager ng Dongyuan Medical Research, Kelly Medical Research Team. Kung pupunta sa Nancheng, ako, bakit hindi ako na-notify? Kelly Medical Team ay aking personal na team. Bakit kailangan kanilang abisuhan? Sino ka ba? Ikaw, Fu Jingchen, patuloy ka pa ring nagmamatigas? Ngayon, humingi ka ng tawad sa aking tiyo. May oras pa para sa lahat. Aminin ang pagkakamali. Gusto ko siyang magpatira pa at humingi ng tawad. Lumabas ka sa signing event. Kayo ba ay natatakot? Ano ang kinakatakutan? Takot sa kanila. Dahil lahat sila ay pumunta para sa akin. Para sa iyo. Bakit sila pupunta para sa iyo? Dahil sa iyong masasamang paraan na makakuha ng Kelly Medical Research Team. Nagpanggap kang third young master. At nagpakalat pa ng masasamang chismis ang Fu Group at Kelly Medical Team. Ngayon, ako ay para sa kanila ay magtuturo sa iyo ng leksyon. Tao po. Oy. Ano? Ang Kelly team ay dumating sa Nancheng. Ikaw talaga si San Xiaoye. Ang galing talaga ni Fu Gongzi. Pinapagawa kay Su Teju ang napakalihim na bagay na ito ay sinabi lahat sa iyo. Anong ibig sabihin? Manager Cheng. Siya, pero dahil sa koneksyon ni Su Teju, saka siya nakapasok. Su Teju ay tauhan ni Er Xiaoje. Baka, ikaw at si Er Xiaoje ay may espesyal na relasyon? Kaya pala yung nakita ko sa civil registry noong araw na iyon ay si Er Xiaoje. Kaya pala si Fu Gongzi ay napaka-mayabang. Wala akong pakialam kung sino ka kay Er Xiaoje. Hindi ka pwedeng manggulo dito. Ngayon, tatapusin ko ang basurang tulad mo. Dumating na ang 2 binibini. Dapat din silang pumalakpak. Talaga? Tawagin ang mga tao. Turuan ninyo siya ng leksyon. Manager Cheng, ang asawa ko ay hindi nakakita ng malalaking bagay. Pakiusap, magpatawad po kayo. Ano man ang mangyari, ang pamilyang Gu ay handang managot. Ate, may iba na siya sa labas. Pinapakialaman mo pa siya? Gu, Anyan. Hindi ko kailangan na magmakaawa ka para sa akin. Ano ang kailangan mo? Su Tezu o si Er Xiaoje ng pamilya Fu? Pwede ka bang tumigil sa pangungulo? Ang bagay tungkol kay Er Xiaoje. Sa susunod, sisingilin kita. Singilin? Hiwalay na kami.
Anong karapatan mo para singilin ako? Fu Jingchen, nakalimutan mo? Hindi pa tayo nagsasagawa ng diborsiyo? Ikaw? Dean Go, ikaw, isang mahusay na manggagamot, para sa basurang ito, bakit mo sisirain ang iyong kinabukasan? Siya ang asawa ko. Gusto mo bang galitin si San Xiaoye? At isuko ang Dongyuan Medical Research Project? Anyan. Hindi natin kayang mawala ang Dongyuan Medical Research Project. Ano ang gagawin ni Yan Yan? Pero si Fu Jingchen, siya ang asawa ko. Paano si Yan Yan? Gusto mo ba siyang patayin? Ate, si Fu Jingshen mismo ang nag-imbita ng gulo. Ipapahamak mo ba ang sarili mong kinabukasan at ang buhay ni Yan Yan? Makakapag-isip ako ng ibang paraan para iligtas si Yan Yan. Hindi na makapaghintay si Yan Yan. 5 taon ko nang dinadala si Yan Yan sa paghahanap ng gamot. Sa wakas ay hinintay natin ang proyekto ng Dongyuan Medical Research. Kung may mangyari kay Yan Yan, paano mo ako haharapin? Paano mo haharapin si Yuexin? Guwardiya, hulihin ninyo siya. Hindi pwede. Bitawan mo siya. Fu Jingshen. Si An Yan at ang proyekto ay akin lamang. Lahat ng ito, kasalanan mo lang na mababa ang pinagmulan mo. Sinong may lakas ng loob na galawin siya? Ate-ate, Cheng Wencheng, pinagawa kita sa proyektong Dongyuan Medical Research. Ganyan ka ba magresponsable? sa totoo lang, Jing Chen, okay ka lang ba? Ikaw okay ka lang ba? Lumayas ka! Hindi ko kailangan ng malasakit mo. talaga bang siya? Ikatlong Ginoo. Hindi ba ito ang pinuno ng 4 na dakilang doktor? Ang sikat na internasyonal na doktor sa mundo. Si Miss Shouka Iliba, ang nasa likod niya, baka ito ay ang kilalang doktor ng traditional Chinese medicine sa buong mundo, Miss Kaya, ang katabi niya. Ay dapat na kilala bilang Internasyonal na eksperto sa modernong surgery. Ginoong Kevin. At kilala bilang ang modernong biyan, kaya na si Ginoong Kaihan. Ang 4 na dakilang doktor ay sama-sama, ito ang aming Nancheng. Isang walang katulad na karangalan. An Yan talaga naman ang Kelly Medical Research Team. Ang sakit ni Yan Yan sa pagkakataong ito, sa wakas, ay ganap ng gagaling. Dumating nga sila. Talaga bang totoo ang sinabi ni Fu Jingchen kanina? Paano naman nangyari iyon? Si Fu Jingchen ay talagang house husband. Paano niya makikilala ang ganyang tao? Pumunta sila tiyak na dahil kay An Yan. Si An Yan ay gumawa ng 5 taon sa ibang bansa bilang isang doktor na lampas sa hangganan at malapit nang makuha ang Dongyuan Medical Research Project tiyak na dumating sila dahil sa kanyang reputasyon. Pero ako at si Miss Kelly, hindi pa nagkakilala. Iyon ay tiyak na dahil kay Kuya Cheng Yi. Si Kuya Cheng Yi ay bata pa kakauwi lang mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Tiyak na dumating dahil sa kanyang reputasyon. Ate, Kuya Cheng Yi, bilisan ninyong bumati. Bilisan na. Si. Hello, Miss Kelly. Ako si. Guro. Sa wakas, nakita ko na po kayo. Guro lang. Bakit matanda? Ang matanda ay kumakatawan sa may mataas na dangal at respeto. May kasabihan sa China na maganda. Isang araw na guro, habang buhay na ama. Guro, iginagalang ka namin. Kailangan ninyong pag-aralan ng mabuti ang Chinese. Si Ku. Ito, paano ito nangyari? Miss Kelly, nagkakamali ka ba? Siya ay isang walang kwenta sa aming pamilya Gu. Naging libreng katulong sa loob ng 5 taon. Paano siya naging guro mo? Mangahas kang walang respeto sa guro. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ito, imposible ito. Fu Jingchen, gusto mo bang bigyan ako ng paliwanag? Paliwanag? Bakit kailangan ni Jing Chen na magpaliwanag sa iyo? Fu Jingchen, hindi mo sinabi sa akin na kilala mo si Miss Kelly. Noong unang panahon, si Jing Chen ay nasa ibang bansa nagpo-promote ng traditional Chinese medicine, nagbigay sa iba't ibang bansa ng masaganang mga therapy ng TCM. Kung hindi dahil sa iyo, Para sa akin.
Ate, bakit mo sinasabi sa kanya yan? Guan yan. Kahit anong sabihin ko sa'yo, maniniwala ka ba? Sa iyong paningin, ako ay isa lamang libreng katulong. Sa iyong paningin, si Cheng Yi lang ang nasa isip mo. Jing Chen, alam ko, marami kang maling akala sa akin. Pero pag-usapan natin yan mamaya, dahil kilala mo si Miss Kelly. Bakit hindi tulungan mo akong imbitahin sila? Sumali sa aking Dongyuan Medical Research Project. Sa kanilang pagsali, matagumpay ang pananaliksik na ito. Si Anyan para sa Dongyuan Medical Research Project nagsumikap ng husto. Nakikita mo naman, tutulungan mo siya, di ba? Siyempre, sasali sila Dongyuan Medical Research Project. Pero ito ay isang malaking bagay na magugulat sa buong medical circle dahil dito sila narito. Alam ko na Ginoong Fu tiyak na marunong umunawa. Jing Chen, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng Dongyuan Medical Research Project, isasama kita at ang bata pabalik. Ate, kahit si Fu Jingchen ay may silbi ngayon, pero pinalampas mo si Cheng Yi. Mukhang hindi masyadong maganda. Walang problema. Ang kalusugan ni Yanyan ang pinakamahalaga. Simulan na natin ang seremonya ng kontrata. Una, tinatanggap namin ang koponan ni Kelly na sumali sa aming Dongyuan Medical Research Project. Gayunpaman, may ipapahayag ako. Kanselado ang seremonya ng kontrata ngayon. Simula ngayon, ang Dongyuan Medical Research Project ay magsasagawa muli ng bidding. Kanselahin ang signing ceremony ngayon. Proyektong Dongyuan Medical Research, muling magbid. Fu Jing Chen, anong biro mo? Nagbibiro. Kahit anong sabihin ko sa'yo, akala mo lagi akong nagbibiro. Ginoong Fu, kung dahil sa nangyari kanina sa akin at kay third uncle, magtatanim ng galit at hindi pumirma, kung gayon, humihingi ako ng tawad sa iyo. Ano ang ginawa mo? Wala. Paano ako maglalakas loob na walang galang kay Ginoong Fu? Pasensya na, Ginoong Fu. Ngunit ang proyektong Dongyuan Medical Research ay napakahalaga. Kahit na ikaw ang guro ni Kelly, hindi mo basta-basta makakansela. Paano kung gusto ko talagang kanselahin? Ang buong medical community ay mapapahiya sa iyo. Ang proyektong Dongyuan Medical Research ay may kinalaman sa buhay ng tao. Wala kang pakialam sa buhay ng tao. Ang buong Nancheng ay hindi ka tatanggapin. Ikaw. Tumahimik ka! Si Ginoong Fu ay ang guro ni Miss Kelly. Ang proyektong Dongyuan Medical Research, natural si Ginoong Fu ang may desisyon. Itong G. Fu, ano ba talaga ang pinanggalingan niya? Kaya niyang magdesisyon. Proyektong Dongyuan Medical Research, posible bang? Siya nga ba ang ikatlong ginoo? Kahit hindi siya ang ikatlong ginoo, iyan ay kay Miss Kelly guro. Ang titulong ito, sapat na para maging mahalaga. Jing Chen, pagod ka na ba? Ihatid na kita pa uwi. Umuwi ka muna. Ang medical research team ni Kelly, aayusin namin ang lahat. Tara na. Anyan, kung wala ang proyektong Dongyuan Medical Research, ano na ang gagawin ni Yanyan? Sandali. Jing Chen, Ying Qian, dahan-dahan lang. Ate, Sabi ni Dr. Kelly, ikaw ay walang humpay na, nag-aalaga ng bata. Kasama ang stress sa pag-iisip. Kaya nanghihina ang katawan mo. ayos lang ako ate. Siya nga pala, ang unang buwan na kaarawan ni Ping-an. Babalik ka ba? May mga bagay pa akong kailangang tapusin. Pero pangako ko sa'yo, ang unang buwan na kaarawan ni Pingan, siguradong babalik ako. Ping-an, lumayo tayo sa masamang nanay na ito, di ba? Hindi tayo makikisama sa kanya, okay? Anyan, buti na lang at nakabalik tayo sa tamang oras. Kaya si Yanyan ay walang malaking problema. Huwag kang mag-alala. Walang malaking problema si Yanyan. May gagawin pa ako. Alagaan mong mabuti si Yanyan. Anyan, nag-aalala pa rin ako. Pwede bang manatili ka? Samahan mo kami. Sinabi ko na, may gagawin pa ako. Magpahinga ka na rin.
Papa. Si Gumama ay bumalik na sa atin. Bakit kailangan pang magkunwaring may sakit? Ano ang alam mo? Kung wala kang sakit, mas titingnan ba niya tayo? Nanay! Kainin mo na agad. Anyan, iniligtas mo ako. Magpakasal na tayo ha? Bakit? Siyempre naman, dahil mahal kita. Pagkatapos ng full month celebration ni Ping An, kunin ang proyekto ng Dongyuan Medical Research. Kukunin ko kayong mag-ama para umuwi. Hindi na tayo maghihiwalay bilang isang pamilya. Kakaiba. Ang sakit ni Yan Yan dati ay kontrolado na. Bakit biglang lumala? Dalhin si Yan Yan sa ospital para magpa-check up. Hindi na. Alam mo at alam ko na ang tunay na makakapagligtas kay Yan Yan ay ang Dongyuan Medical Research Project. Ito, Van. Pero paano natin papatawarin si Ginoong Fu? Bitawan ang aking Yan Yan. Kahapon, binalita lang niya ng pasalita. Siguradong may puwang pa para bumalik. Masama po ate. Kinansela ng punong tanggapan ng Fu Corporation ang Dongyuan Medical Research Project sa aming ospital at institusyon ang abiso ng pakikipagtulungan. Ano? Sa tingin ko, tiyak na si Fu Jingchen ang naninirang puri sa harap ng pangalawang binibini at ng iba pa. Magandang araw po. Ang subscriber na iyong tinawagan ay pansamantalang hindi sumasagot. Magaling. Naglakas loob pa siyang i-block ka. Mukhang tiyak na siya ang may pakana nito. Kung hindi, bakit siya natatakot sumagot ng tawag mo? Mukhang hindi lang ang pangalawang binibini, kundi pati na ang iba't ibang medical research teams ay mga kalaguyo niya. Tama na. Hindi ganyan si Jing Chen. Ate, iniingatan mo pa rin siya. Kung hindi dahil sa iyo noon, matagal na siyang patay sa ibang bansa. Ngayon naman, ginagantihan ng masama ang kabutihan. Hindi inaasahan na si Ginoong Fu sa pagkakataong ito. Ginawa niyang napakalupit ang bagay. Anyan, kung wala ang proyekto ng Dongyuan Medical Research, ano ang gagawin ni Yan Yan? Kuya Chengyi, dali, pumunta ka at humingi ng tulong sa iyong ikatlong tiyuhin. Ikatlong tiyuhin. Pagkatapos ng huling pagpupulong para sa paglagda, ang ikatlong tiyuhin ay inilipat mula sa Nancheng. Narinig ko na ang panganay na binibini bababa sa bansa. Pagkatapos ng 10 araw, dumalo sa binyag ng anak ng ikatlong binata. Kaya, pumunta tayo at humingi ng tulong sa panganay na binibini. Binyag? 10 araw mula ngayon. Iyon din ang binyag ng ating si Ping An. Ngunit, ngayon, si Fu Jingchen ay may malalim na kaugnayan sa pamilya Fu. Natatakot ako. Ang panganay na binibini ay hindi sasama sa ating panig. Paano kung kukunin natin ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Gu at ang 10 medical patent para ipagpalit? Din. Ang inihanda ninyo para sa amin, ang technical transfer document at property transfer document, ay na-draft na. Talaga bang ibibigay ninyo ng walang bayad sa Fu Corporation? Ang Fu Corporation ay magkakaroon ng mga patent na teknolohiyang ito ay magiging mas malakas pa at tataas pa ang halaga nito. Hanggat makukuha natin ang proyekto ng Dongyuan Medical Research, mabigyan ng lunas si Yan Yan. Makatatapos na ako ng walang konsensya. Din. Kailangan bang dalhin ang lahat ng mga reg along ito? Iyon ay para kay Ping An ilagay ng hiwalay sa trunk. Pagkatapos ng salo-salo, kailangan kong makipagkita sa kanila. Mommy, Yan Yan, bakit ka lumabas? Yan Yan, bakit ka lumabas? Anyan, akala ko ngayon ay party ng mga bata. Gusto kong isama si Yan Yan. Baka mapalapit ang layo sa ikatlong Ginoo. Pero si Yan Yan ang katawan niya hindi pa ganap na gumaling. Mommy, gusto ko talagang pumunta. Matagal na siyang hindi nakakalabas. Nababagot na siya. Hayaan mo na siyang pumunta.
Ang handaan ng pamilya Fu ay puno ng mga kilalang tao, sabay tayong dadalo. Sa oras na iyon, tayo ay makikilala ng lahat bilang isang pamilyang may 3 miyembro. Si. Kaya yan, makinig ka kapag pumunta ka. Huwag kang gumala, okay? Ano ito? Yan ay para kay Little Ping An na regalo para sa kaarawan. Kung gusto ni Yan, sa ibang araw, si Mommy Gu bibili ulit para sa iyo, si? Ayaw ko ng katulad ng bastardo na yon na bagay. Anong sinabi mo? Anyan, mga salita ng bata ay walang masama. Huwag mong seryosohin. Huwag mo na akong pakinggan ng mga ganyang salita. Yan. Tama na. Ngayon, makukuha ko ang proyektong medikal na pananaliksik ng Dongyuan ang lumang bahay ni Yue Shin. Nabili ko na rin. Pagkatapos ngayon, lumipat na kayo doon. Anyan. Walang kwenta. Tatay, Ngayon, magpakita ka ng magandang asal. Kung hindi, huwag mo na akong tawaging tatay. Ang ikatlong ginoo at Dinggu ay may dalang regalo. Para batiin ang munting ginoo, papapasukin ba sila? Anong gagawin nila rito? Palabasin sila. Ate, ngayon ang first month celebration ni Ping An, siya rin naman ay ang tunay na ina ni Ping An. Papasukin na natin siya. Sina? ang gwapo ni tatay. Talagang hindi nakakapagtaka na sa pamilya Fu, ang pinakapaboritong munting ginoo. Ang first month celebration na ito ay talagang sobrang mainit at maganda. Ngayon, ay dapat na rin ang first month celebration ni Ping An. Pasensya na, Ping An. Kapag nakuha na kayo ni Mommy, siguradong bibigyan din kita ng isang malaking pagdiriwang. Dito po. Oh, tara na. Paano naging poster ito ni Ping An? Ping An? Hindi ko inaasahan na ang pangalawang binibini ay seryoso kay Ginoong Fu, anak ng pangatlong ginoo, at anak ni Fu Jingchen, sabay-sabay na ipinagdiriwang ang full moon party. Baka sila? Anyan. Pangalawang ate, kailan babalik ang panganay na ate? Sila nasa daan na. Ping An? Malapit nang makita si Tia. Masaya ka ba? Now! Fu Yingqian. Nasa bahay ka ng iba, na nagpapahintulot sa ibang babae na magdaos ng full moon party para sa ating anak. Ano ang tingin mo sa akin? Si Director Gu mismo ay hindi magampanan ang tungkulin bilang ina at bawal sa iba na gawin ito. Paano? Ang aking anak na lalaki, kahit isang full moon party ay hindi karapat-dapat na idaos? O ang iyong Chengyan yan lang? Ang karapat-dapat na purihin? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Fu, huwag mong sisihin si Anyan. Nag-aalala rin siya sa inyong mag-ama. Ang pag-aalala ba ay may kasamang kabit at anak sa labas? Para dumalo sa anak ng dating asawa ng full moon party? Ano ang nangyari sa mga babaeng ito? Anong dekada na tayo? Iniisip pa rin na makikinabang ng walang pagsisikap? Akala nila sila ay espesyal? Ang pretty boy na ito, mas masahol pa kay Ginoong Fu. Talagang hindi alam kung ano ang nakikita sa kanya. Tingnan mo, ang anak sa labas ay ganoon nakalaki. Masama, bawal ninyong sabihin ng tatay ko, sabi ni Mommy Gu. Makukuha niya ang malaking proyekto at pagwatpos, kaming mag-anak ay maring magsama magpakailanman. Kaya pumunta ka ngayon ay hindi para kay Ping An, kundi para sa proyektong medikal na pananaliksik ng Dongyuan. Siyempre naman, sabi ng tatay ko, lahat ng ginagawa ni Mommy Gu ngayon ay para sa atin. Ako ang tunay na pinakamamahal na prinsesa ng pamilya Gu. Yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi naman ako nagsasalita ng walang katotohanan. Huwag ninyong subukang agawin si Mommy Gu. Siya ang anak sa labas. Yan, ano ang sinasabi mo? Mommy Gu, ayaw mo na ba sa akin? Pasensya na, Ginoong Fu. Bata pa siya. Wala siyang masamang intensyon. Oo nga, bata pa. Kung walang nagtuturo sa kanya, hindi niya sasabihin ang mga ganyang salita. Ginoong Fu, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin, ako ang nagturo sa kanya? Jing Chen, tama na. Bata pa si Yan, hindi niya sinasadya. Guan yan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ngayong araw na ito? Akala ko noon kahit konting pagmamahal kay Ping An mayroon ka. Pero ngayon, tila hindi ka karapat-dapat na maging kanyang ina. May tao ba? Ihatid si Ping An palabas.
Pingan ay ang ating mahal na anak na lalaki. Jingchen, sumusumpa ako. Gusto ko lang gamitin ang proyekto ng medikal na pananaliksik ng Dongyuan iligtas si Yan. Pagkatapos ng proyekto ng medikal na pananaliksik ng Dongyuan, 3 tayo. Hindi na maghihiwalay. Sama-sama tayong mamuhay ng maayos, okay? 3 tayo. Mamuhay ng maayos. Paano kita mapapaniwalaan? Masama, biglang ang batang Ginoo, hindi na makahinga. Pingan. Tingnan mo si tatay. Anong nangyari? Pumunta lang ako para sa batang Ginoo ng gatas. Bumalik ako at Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Pingan. Ano ba talaga ang nangyayari? Ginoo at Binibini. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari. Ilang minuto lang akong umalis. Nung umalis ako, maayos pa naman si Pingan. Fu Jingchen, anong ginagawa mo? Jingchen, bakit mo siya sinaktan? Nasaan ang anak mong babae? Saan siya pumunta? Si Yan? Tatay, Yan. Umalis ka. Saan ka napunta kanina? Ginoong Fu, ano ang ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo si Yan na siya ang nag-set up kay Ping-an? Jingchen, alam kong galit ka ngayon. Pero si Yan, 5 taong gulang na bata lamang siya. Paano siya makakagawa ng ganito? Guanyan. Kanina, ang anak mong lalaki, muntik nang mamatay. Alam ko. Kaya mas gusto ko na kumalma ka. Huwag dahil sa biglaang emosyon. Ay masaktan ng ibang bata. Talaga bang gusto mong ipagtanggol sila ng ganyan? E di tanungin mo siya. Kung saan ba talaga siya pumunta kanina? Nanay Gu, pumunta lang si Yan sa banyo. Kita mo na. Gusto mo pa ba kaming siraan? Manood na lang tayo ng CCTV. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi niya. Anyan, hindi gagawa ng ganyan si Yan. Yan. Anyan, nahimatay si Yan. May sakit siya sa puso. May panganib sa buhay niya. Jingchen, kapag nagising na si Yan, bibigyan kita ng paliwanag. Tigil. Bago pa maliwanagan ang bagay, walang aalis dito. Jingchen, Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob umalis ngayon. Sino ba ang maglalakas loob na lumabas dito ngayon? I-play ang CCTV. Ang lahat ng surveillance footage ngayon ay narito. I-play. Kailangan kong malaman ngayon kung sino ang nanakit sa anak ko. ang malinis ay malinis. Sige, imbestigahan na. Anyan, Iyan ang direksyon ng silid ng batang Ginoo. Itong bastardo, talagang ikaw ang nagudyok. Anyan. Dumaan lang siya sa banyo. Hindi ito patunay ng kahit ano. Dumaan lang. Sa unang palapag ng villa, maraming banyo. Bakit kailangan niyang pumunta doon? Wala talaga. Anyan. Nagpapakulit ang bata. Hindi ito nagpapatunay ng kahit ano. Mukhang talagang, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Ipagpatuloy mo ang panonood. Titingnan ko kung ano ang ginawa ng bastardo na ito. Ano ba talaga ang ginawa? Nasaan ang iba? Binibini ito ay blind spot ng camera. Hindi nakuha ng camera. Walang kwenta. Paano kayo gumawa ng trabaho? Hanapin niyo agad. Talagang tinutulungan ako ng tadhana. Ginoong Fu, hindi ba dapat kang magbigay sa akin ng paliwanag? Kahit wala akong ganyang kakayahan para tulungan ako ng lahat. Pero bilang isang ama, ngayon, sa harap ng maraming tao, ang aking anak na babae ay binintangan. Hindi ko ito pwedeng baliwalain.
Ngayon, kahit na magalit kayo sa akin, hihingi pa rin ako ng hustisya. Oo nga, wala man lang ebidensya. Ginanyan lang ang bata. Talagang sobra na. Nasa teritoryo ito ng mga Fu. Kawawa naman ang batang ito. Sa murang edad, pinagbintangan ng ganyan. Baka sa hinaharap, malaki ang magiging trauma niya. Ano ang gusto mo? Gusto ko ng pampublikong paghingi ng tawad. Cheng Yi, tama na. Anyan, siya mismo ay hindi inalagaan si Ping An. Tapos, sisihin pa si Yan Yan natin. Ang buhay naming mag-ama, hindi ba mahalaga? Tay, okay lang si Yan Yan. Tay, okay lang si Yan Yan. Yingchen, Kung hindi siya ang gumawa, bakit nasa kamay niya? Ang laman ng longan? Yan. Ikaw talaga ang gumawa? Anyan, hindi. Bara naman kasi. Talagang matakaw. Itong laman ng longan, talagang siya ang kumain. Talagang coincidence ito. Guan yan. Sigurado ka bang naniniwala ka pa sa sinasabi ng lalaking ito? Muntik nang mapahamak ang anak mo. Tinutulungan mo pa siya? Masa. Cheng Yi, tiyak na ang ebidensya. Ano pa ba ang masasabi mo? Ginoong Cheng. Gumawa ng masamang bagay ang bata. Walang takas ang magulang dito. Inuudyok mo ang menor de edad na gumawa ng krimen. Sa kakayahan ng pamilya Fu. Sapat na para mabulok ka sa bilangguan. Hindi ko kayang disiplinahin ang maliit na halimaw na ito. Hindi ko kayang disiplinahin ikaw na malaking halimaw? Kayo. Anyan, Cheng Yi, sa tingin ko, hindi ko kayo ginawan ng masama. Bakit ninyo ginawa ito? Sakta ng anak ko. maniwala ka sa akin. Wala akong kasalanan. Kahit mayroon akong ginawang mali, iyon ay si Yan Yan. Walang ina mula pagkabata. Ako lang ang nag-aalaga sa kanya at mahina ang kanyang katawan. Kailangan kong magtrabaho at mag-alaga. Nagawa ko na ang tungkulin ng isang mabuting ama. Mabuting ama. Ang mabuting ama ba ay nag-uudyok ng masama? Yan, sabihin mo sa akin ang totoo anak. Ano ba talaga ang nangyari kanina? Nakita ko lang si Ping An ay umiiyak. Akala ko gutom siya kaya pinakain ko siya ng lungan. Pagkatapos niyang kainin, tumigil siya sa pag-iyak. Isang buwan pa lang siya. Binigyan mo siya ng longgan? Hindi ko alam. Mami, natatakot si Yan Yan. Hindi sinasadya ni Yan Yan. Bata pa siya. Patawarin mo na siya. Anyan, kung noong isinilang siya, nasa tabi niya ang kanyang ina, hindi ito mangyayari. Ang pagpatay ng hindi sinasadya ay pagpatay pa rin. Ihatid sa pulisya. Cheng Chan, maaari mo bang patawarin ang mag-ama? Patawarin sila. At si Ping An? Guan yan. Sigurado ka bang naniniwala ka pa rin sa sinasabi ng lalaking ito? Buntik na niyang patayin ang anak mo. Tinutulungan mo pa rin siya ngayon? Cheng Chan, pasensya na. Kasalanan ni Yan ang lahat dahil hindi siya matino. Binibini. Ang pamilya Gu ngayon ay nagdala ng kalahati ng aming kayamanan at 10 medikal na teknolohiya. Ngayon, dapat sana kami ay mag-aalok sa inyo ng palitan para sa proyektong Dong Yuan Medical Research. Ngayon, kung gusto mo lang, patawarin silang mag-ama. Ibibigay ko ng libre. Huwag na yung kalahati ng yaman mo. Kahit 10 o 100. Ay hindi tatalo kahit kaunti kina Jingchen at Ping An. Basta kayo ay hindi na maghahabol sa nangyari ngayon. Kahit anong kondisyon papayag ako. Guan yan. Talaga kang tanga. Direktor Gu, sigurado ka na ba? Talagang gusto mong protektahan sila. Ito ang utang ko sa kanila. Dalhin na sila. Sandali. Pwede ko silang patawarin. Pero kailangan mong sumang-ayon sa dalawa kong kondisyon. Una, hindi ko nahahabulin ang legal na responsibilidad ni Cheng Yi. Pero gusto kong tanggalin siya sa Gu Family Hospital. At lahat ng ospital sa lungsod ay hindi siya tatanggapin. Hindi. Anyang hirap na hirap ako para makuha ang aking doctorate sa medisina. Masisira ang aking kinabukasan. Ang matanggal o makulong. Ikaw ang pumili. Anyan,
Si, pangako ko sa'yo. Pangalawa, kailangan mong formal na pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Mula ngayon, ikaw at si Ping-an ay wala ng relasyon. Bawal mo siyang makita. Ano ang sinabi mo? Simula ngayon, puputol na tayo. Kung ayaw ni Decano Gu, pwedeng sila mismo ang magdala sa pulisya. Guanyan, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Isang pagkakataon na magbago ng isip. Decano Gu, huwag na magdalawang isip. Pirmahan na. Si, pumapayag ako. Hindi ka nagkamali sa akin. Sana tutuparin mo ang sinabi mo. Huwag magbago ng isip. Anyan, ganito tayo tratuhin ni Fu Jingchen. Talagang dehado tayo sa kasunduan. Tingnan mong mabuti. Wala siyang kinuha. Talaga. Wala na siyang gustong relasyon sa akin. Nanay Gu, Anyan, bakit ka nagiinom mag-isa? Medyo hindi maganda ang pakiramdam ni Yan Yan. Pwede mo bang puntahan siya? Lumayas ka. Anyan, talaga bang hindi mo na siya pakialaman? Paano ko pa siya pakikialaman? Anyan, yung nangyari ngayon, hindi sinasadya ni Yan Yan. Hindi ko alam, ano ba talaga ang ginamit ni Fu Jingchen na paraan para tulungan siya ng lahat? Hanggang ngayon sinisisi mo pa si Jing Chen? Talaga bang hindi mo tutulungan si Yan Yan? Ang proyekto ng Dongyuan Medical Research ay tapos na. Maghanap ako ng ibang paraan para iligtas si Yan Yan, pero kung hindi, iyon na ang kapalaran ni Yan Yan. Paano mo masasabi iyon? Huwag mong kalimutan. May utang kang buhay kay Yue Shin. Kaya? May utang akong buhay kay Yue Shin. Kukunin ninyo ang buhay ng anak ko para bayaran iyon. Anyan, Wala akong... kung may gusto kang gawin, sa akin mo gawin. Maliit pa siya. Paano ninyo magagawang saktan si Ping-an? Ako. Umalis ka na. Anyan, Ngayon ay ibibigay ko sa inyo ikatlong pagkakataon. At huli na, bukas, lilipat na kayo. Anyan, ako at si Yan Yan. Miss Gu, may masamang balita, si Yan Yan ay Anong nangyari kay Yan Yan? nahimatay siya. Nahimatay? Paano siya biglang nahimatay? Ihanda ang sasakyan. Ang tagal na niyang nasa loob. Anyan, hindi dapat may mangyari kay Yan Yan. Kung may mangyari sa kanya, paano ko haharapin si Yue Shin? Tumahimik ka. Ang espiritu ni Yue Shin sa langit. Kung malaman niyang ginamit mo ang buhay niya bilang panlaban para pilitin akong bitawan si Ping-an, ano kaya ang iisipin niya? Ang pasyente ay may multiple organ failure dahil sa pangmatagalang pag-inom ng gamot. Ito ay sulat ng kamatayan. Sino ang direktang kamag-anak? Pumirma po. Paano? Walang sakit si Yan Yan. Pinagkukunwari mo siyang may sakit para maantala ako. Alam mo ba, maantala rin ito ang kalagayan ni Yan Yan. Cheng Yi, ang sama mo naman. Kasalanan ko lahat. Ang anak ko. Cheng Yi, baliw ka na talaga. Maging ang sarili mong anak pinahirapan mo. Paano mo ito gagawin kay Yue Shin? Anong kinalaman ng babaeng iyon? Siya ang natitira kay Yue Shin sa mundong ito. Nag-iisang dugo. Ang babaeng walang hiya. Karapat dapat ba siyang alagaan ko ang anak niya? Anong sinabi mo? Hindi mo anak si Yan Yan. Teka, nalilito na ako. Sino ba talaga ang tatay ni Yan Yan? Ewan ko. Baka isang modelo sa bar. Baliw ka na. Ang bait ni Yue Shin sa'yo. At pinahiya mo siya ng ganyan. Baliw ka sa akin? Oo, baliw nga ako.
Kung nung una ay pumayag kang hawakan kita, bakit ko papakasalan si Lin Yuexin? Kung si Lin Yuexin ay hindi kaibigan mo, yang babaeng iyong hamak, hindi ko natitingnan. Ako'y para sa isang tulad mo na punong-puno ng kasinungalingan, isang mapanlinlang na halimaw. Paulit-ulit mong sinasaktan si Jing Chen at muntik nang mamatay si Ping An. Yan ay dahil sa katangahan mo, Guan yan. Karapat-dapat lang sa'yo. Pinagtaksilan mo ako. Pinagtaksilan mo ang lahat. Ang dapat mamatay ay ang bastardo mong anak. Kayo lahat ay magbabayad ng kabayaran. Lakas ng loob mong paluin ako. Chenji, sira ulo ka talaga. Hindi ba sapat na pinatay mo si Cheng Yanyan? Gusto mo ring patayin ang anak ko? Karapat-dapat lang sa'yo iyon. Inagaw mo ang aking anyan at nagkaanak ka pa sa kanya. Sa buong buhay mo, manatili ka na lang sa bilangguan at mabulok ka dyan. Pinaghihinalaan kang nagtangka ng pagpatay. At nagunjok sa menor de edad na gumawa ng krimen. Ang dalawang kaso ay may sapat na ebidensya. Ayon sa batas, inaresto ka namin ngayon. Guan yan, galit ako sa'yo. Fu Jingchen, hayop ka, mamatay ka ng masama. Yingxian, si Ping An ay malapit nang makatanggap ng gamutan. Anong nangyari kay Ping An? Si Ping An ay may congenital na sakit sa puso. Depekto ang pag-unlad. Dahil napakabata pa, masyadong malaki ang panganib ng regular na operasyon. Ang Dongyuan Medical Research Project lang ang makakapagligtas sa kanya. Si Ping An ang nag-iisa kong anak. Para siya ay gumaling. Kumusta? Ang pasyente, sa gitna ng operasyon, biglang nagkaroon ng acute leukemia. Ngayon, kailangan niya ng bone marrow transplant. Ano? Jing Chen, kumusta na ba talaga si Ping An? Mahina talaga ang katawan ni Ping An. Critical na ang sitwasyon ngayon. Kahit ang proyekto ng Dongyuan Medical Research ay hindi. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Di ba? Jing Chen, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa lahat ng ito. Pero may konting pag-asa pa ngayon. Pwede akong magpa-match. Sige, sasamahan kita. Isang tao pa, dagdag na pag-asa. Jing Chen, huwag kang mag-alala. Tiyak na maililigtas ko si Ping An. I-match test niyo kami ni Ping An. Pero, Din, ito. Kumuha ng dugo. Kumusta? Direktor, lumabas na ang resulta ng matching. Sa lahat ng tao, ikaw lang ang pinakaangkop para kay Ping An. Pero ang iyong pagtatrabaho araw at gabi ay sira na ang katawan mo. Kung magdodonate ka pa ng bone marrow, baka ang katawan mo ay hindi nakayanin. I-schedule ang operasyon sa lalong madaling panahon. Direktor, hindi mo maaaring ipagpalit ang buhay mo sa kanya. Bakit hindi? Ako ang nagdala sa kanya sa mundong ito. Ipagpalit ang buhay ko sa kanya. Ano naman ang masama? Guan yan? Kung hindi lang ako ang match, tiyak na magdodonate ako para kay Ping An. Huwag mong asahan na gagamit ka ng drama mo para manatili sina Jing Chen at Ping An. Ganyan ang gagawin ng bawat ina. Walang kinalaman ng iba. Ma'am, huwag mong sabihin kay Jing Chen na ako ang donor. At saka, ito ang swerte ni Ping An. Kung hindi ako bumaba sa operating table, ikaw na ang bahala sa kanila. Ano ang nangyari sa'yo? Bumalik ang dati kong sakit, magpa-endoscopy ka. Ang operasyon ni Ping An, ikaw na lang ang magbabantay. Huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, mataas ang match ng donor. Tiyak na magiging maayos ang operasyon. Mabuti naman. Pupunta na ako para alagaan si Ping An. Yingchen, kung magtatagumpay ang operasyon ni Ping An, ang ating pamilya, magkakasama pa ba tayo? Guan yan. Ang tamang pag-aasawa ay parang minatamis na melon.
Ang maling pag-aasawa ay parang paggawa ng sariling kulungan. Sinubukan na natin, hindi ba? Ang ating pag-aasawa ay mali. Ayoko nang ulitin ang parehong pagkakamali. Naiintindihan ko. Pasensya na. Ang kasal natin ay pinabayaan kita. Umalis ka na. Ang operasyon ni An-An ay tiyak na magtatagumpay. Kuya, may emergency si Dingu. Hindi siya makakarating. Sasama ako sa inyo para matapos ang operasyon ni Ping An. Ihanda na ang operasyon. Buti naman. Matagumpay ang operasyon ni Ping An. Huminto ang paghinga at tibok ng puso ni Dingu at may matinding pagdurugo. Medyo delikado ang sitwasyon. Siya pala, Pasensya na, kuya. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Si Dr. Gu ang nag-utos sa akin na itago ito sa iyo. Ang kanyang katawan ay hindi talaga angkop para sa transplant na ito. Ngunit para kay Anan, Guan yan. Hindi pwede, kuya. Hindi ka na maaaring magsagawa ng operasyon. Guan yan. Makinig ka sa akin. Bitawan mo ako. Katatapos mo lang ng operasyon ni Ping An, ang iyong kasalukuyang kalagayan ay hindi na makakapagligtas sa kanya. Bitawan mo. Kuya, Guan yan. Doktor, kailan siya magigising? Hindi pa tiyak sa ngayon. Maaari mong ipatawag ang mga taong mahalaga sa kanya upang makipag-usap sa kanya ng mas madalas. Makakatulong ito sa kanyang paggaling. Ang ilang panlabas na stimuli ay maaari ring magkaroon ng epekto. Mami,